ito na yung dahilan kung bakit ko sinabing parang misteryosong problema na nag-groupings then biglang nawawala hanggang halos pihitin mo yung scoop mo lang para habul-habulin yung shot marks mo. Ang akala mo nandun na, babaya mawawala na naman, mag-iiba na naman. So whoops, may problema ang scoop mo. Yun ang iisipin mo. So tinanggal mo yung scoop mo, pinalitan mo ng ibang scoop, parehas naman. Yun naman yung problema. Wala namang problema yung scoop, okay naman. Same pa rin yung problemang ganyan, na-experience mo pa rin. So nagdududa ka na yung ginawa mong pag-tuning, baka may problema naman, hindi naman maganda yung hammer ko. Ito na, hammer spring ko, yung pressure every release, every impact. Yung regulator ko hindi naman yata maganda, hindi isa yung pressure na plenum ko, baka hindi siya stable, bla bla bla. Ang dami na. Yun na, ito na nagiging problema mo. Nagiging misteryoso na to, nagtataka ka na, nakakamot mo na pati yung buhok, natatanggal na, kakakamot ng ulo. Sensya na. So, ito, gulat, nagtataka ka bakit? Good day mga ka-Ergan, Nueva Vizcaya, Ergan Shooters na naman po by yours truly, Sans Baldassar. So, ito, mag-share na naman tayo ng experience natin or yung mga dapat or magagandang tips para sa ating accuracy and consistency. Etong i-share natin is a mysterious problem. Sasabihin ko kung bakit later on, kung bakit sinasabi nating mysterious ito. Kasi ang hirap itong hanapin at minsan kung kahit experience ka na shooter or gumagawa ng iyong sariling unit, minsan ito hindi agad mo malalaman kasi maraming factors na nakaka-apekto rito, like hanggang tuning, hanggang scope. Akala mo na may problema talaga yung unit mo, ito pala ang may problema. So ito, nakikita ninyo mga ka-Ergan, is yung ating silencer. Mayroon tayong dalawang silencer dito mga ka-Ergan. Minsan ito, ang akala natin okay na yan, okay na yan. Pero minsan nagkakaproblema tayo sa ating silencer pagdating sa ating accuracy and consistency ng patama. Ano nga ba yung nagiging problema natin? Ito, pag may sabit. Yun lang naman po. Actually, hindi naman nakakasira ng accuracy ang mga suppressor natin o mga silencer natin. Nagiging problema lang yan kung pangit yung pagkakatreading ng barrel niyo, yung barrel dun. Pangit yung alignment niya dito sa thread, dito sa iyong silencer. Kunwari ganyan. Yung pagkakasalpak na yan, pag hindi maganda, hindi align, talagang magkakaproblema ka po sa iyong accuracy and consistency. So, tinecheck natin, di ba mga ka-Ergan, sinisipit natin yung entrance ng ating yung entrance doon, sinisipat natin yan kung may sabit. Malagi na natin ginagawa yan mga ka-Ergan, lagi nating chinecheck yan every time natanggalin natin yung silencer at i-install. Tinitignan natin yung dulong-dulo yan, kunwari kung may sabit or ganyan siya, so ibig sabihin tabingi yung ating silencer, inaayos natin yan hanggang ma-perfectly yung alignment niya. Mostly ganyan, nakukuha natin yan sa sipat-sipat lang, mula entrance to exit. Nakukuha natin yan, then chinecheck natin kung maganda yung patama. So ngayon, ang problema natin is chinek mo. Okay naman, maganda naman yung alignment. Very, very correct. Wala ka talagang makikitang sabit. And then, here comes the time na nagplinky-plinking ka na. Yung mga patama mo ay nakalat-kalat na. Kunwari nag-groupings dito, 1, 2, 3, kunwari ganyan. Then biglang may pupunta rito nang mag-isa, then mamaya nandito na naman, then mamaya babalik na naman dito, dyan. So magkakalat yung napakagandang board mo ng linis, butas sa lahat. Ganun ang mangyayari. Pero sinipat mo naman, okay naman, wala namang sabit. Dinoble check mo na naman, sinipat mo yan, wala namang sabit. Then ayun, ito na,
ito na yung dahilan kung bakit ko sinabing parang misteryosong problema na nag-groupings then biglang nawawala hanggang halos pihit-pihitin mo yung scoop mo lang para habul-habulin yung shot marks mo. Ang akala mo nandun na, babaya mawawala na naman, mag-iiba na naman. So, whoops, may problema ang scoop mo. Yun na. Yun ang iisipin mo. So, tinanggal mo yung scoop mo, pinalitan mo ng ibang scoop. Parehas naman. Yun naman yung problema. Wala namang problema yung scoop. Okay naman. Same pa rin yung problema ganyan. Na-experience mo pa rin. So, nagdududa ka na yung ginawa mong pag-tuning. Baka may problema naman. Hindi naman maganda yung hammer ko. Ito na. Hammer spring ko, yung pressure every release, every impact. Yung regulator ko, hindi naman yata maganda. Hindi isa yung pressure na plenum ko. Baka hindi siya stable, bla bla bla. Ang dami na. Yun na. Ito na nagiging problema mo. Nagiging misteryoso na to, nagtataka ka na, nakakamot mo na pati yung buhok, natatanggal na, kakakamot ng ulo. Sensya na. So, eto, gulat, nagtataka ka, bakit kaya? Then silipatin mo na naman, wala namang sabit. Bakit parang yung shot groups ko, shot marks ko parang may sabit? So ito, gulat, nagtataka ka na. Inayos mo na lahat, nag-back to zero ka na naman. So, yung mga sinasabi ko, eto mga yan, may experience mo talaga yan kung hindi mo alam. O kung hindi mo pa napanood itong video ko. Joke lang. Siguro may video namang iba dyan na sinishare na nila. Eto, or may nag-share na. Pero, talagang gagawin mo lahat yung sinasabi ko. Palit scoop, etc. Retune, back to zero, bla bla bla. Barrel harmonic, nasa pellet siguro. Baka yung pellet, ganyan, bla bla. Sorting. So, and then, natapos mo na lahat-lahat yun. Afterworks, hindi yun makukuha sa isang araw, mga kaibigan. Hindi mo makukuha sa isang araw lang lahat ng mga sinabi ko. And after lahat ng ginawa mo, kalat-kalat pa rin, ganyan pa rin. 'Di ba? Imagine mo kung wala kang compressor, apo, grabe. Malaki na yung braso mo. So ito yung sagot. Ito yung kasagutan sa misteryoso. Masasabi kong misteryoso talaga mga ka-ergan. Mapapansin mo to. Ito na mga ka-ergan. Mapapansin mo yan, yung exit hole na yan sa ating silencer. Ang isang to ay mayroon siyang, according ni kay caliper, mayroon siyang 6.5 mm diameter hole. Ang isang to is 8.6 mm diameter hole, yung exit hole niya. So, lahat ng sinasabi ko kanina, dito ko na i-experience mga ka-ergan. Itong malaki ang kanyang exit hole, malaking butas. Dito ko siya na i-experience. Lahat ng sinasabi nating problema ngayon, dyan. So, paano natin may papaliwanag bakit kalat? Itong mas malaki, pansinin nyo mga kargan, mas malaking butas, compare dyan sa mas maliit. So, nag-drawing ako ng konti para mas ma-illustrate nating maigi yung sitwasyon natin. Mas magandang pakinggan, sitwasyon, hindi problem. Okay? Kunwari, ito yung silencer na 6.5 ang exit hole. Mapapansin nyo rito, medyo tight, hindi masyadong maluwang. Compare natin dito sa 8.6, ang luwang ng gap dito sa skirt, gap niya, mangluwang, di po ba? Ang nangyayari dyan, ito, pagka-analytic ako lang, hindi naman ako ganung titled expert ng ano-ano, pero ito para sa akin lang to, parang disclaimer, parang ganun na ito parang sarili kong pagkakaintindi lamang. So wala naman tayong ginawang science bla 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 para ma-proven na etc. Pero ang nangyayari, ganyan kaliit yung skirt, lalabas kasi rito mga ka-ergan yung hangin actually. Yan. Pag lumabas na si pellet, lalabas yan si hangin.
Yan, yung compressed air natin pag putok, lalabas dyan. Dito siya lalabas. Okay? Applicable din ang principle na to sa crown. So, barrel crown. Diyan din ginagawa. Barrel crown. Okay? Kung hindi maganda yung pagka-crown ng yung barrel dito, magiging banking sa Ilocano, magiging tabingi. Mas maraming lalabas sa portion dito compare dito. Ang mangyayari sa puwitan ng iyong pellet is papaluin niya dito sa portion na to. Pag pinalong yan, alam na mangyayari sa lipad ng iyong pellet. Di po ba? Pag tabingi, dito mas maraming lumabas ang hangin. Kunwari ito, tatlong hangin to, dalawa lang dyan. Sakto yung drawing natin. Pag mas maraming lumabas dyan, mostly ang direction nito gaganyan. Yung pellet, magi-spiral na po yung lipad niyan. And ang mangyayari, ganyan, kalat-kalat na yung patama. So anyhow, yun yung principle ng barrel crown, bakit nila crown. And magaling din ang ating maker, tignan nyo. Linagyan niya, kahit silencer to, linagyan din niya ng crown. Malaking purpose to sa mga barrel. Anyhow, balik tayo sa silencer. Ganyan kasi lumalabas dito sa likod, diba? Kasi nga, yung compressed air, siya yung nagpupush ng ating pellet. Okay, paglabas ng silencer, ganyan ang nangyayari kung hindi masyadong maluwang. Imagine kung mas maluwang. Pag maluwang yung situation, okay, maluwang yung butas ng silencer natin. Yung kalaki na yan, mas mauuna na si air. Mauuna na si air sa harap. Yan. Kasi nga, mas magaan si air kaysa si pellet. Mas mauna yung lalabas kaysa si pellet. Mahuhuli si pellet. Ngayon, nasa harap na niya yung lakas na high pressure air na rinilis mo. Alam sa nang mangyari dito. Kung hindi mag-spiral na ganyan, eto pupunta dyan, yung direction ng pellet mo or pupunta rito. Yan yung reason kung bakit biglang nag-groupings, biglang kakalat. Dahil sa hangin sa likuran ng ating pellet. In this case, pellet, pwedeng slag or whatsoever na projectile. Yun yung reason kung bakit nagkakalat or nag-spiral whatsoever yung flight ng ating pellet po. So, a big difference, kung mas maliit yan, mas straightforward yung pag exit ng iyong pellet compare kung maluwang talaga, pwede dyan in all direction, pwedeng mag-spiral. Okay, hope medyo nahimasmasan tayo. Hope nakapagbigay ako ng magandang illustration kung bakit biglang kalat yung patama, wala namang sabit yung silencer mo sa yung barrel. Yan. How to know? Paano mo malalaman? Paano mo ma-check, may kukorek? Sinipat mo, walang sabit. Tapos ganyan yung nangyayari. How to check kung maganda yung silencer o hindi? How to check kung may sabit ba o wala? Aside from yung pagsipat natin. Then, tanggalin po ninyo tong silencer na to. Tanggalin nyo yan. Then, iputok po ninyo. Gumawa ka ng groupings. Kung nag-groupings, meaning maganda yung pagkakalagay, maganda yung scoop, maganda lahat, maganda yung tuning mo, lahat yan maganda. Then after linagay mo ang isang barrel silencer na yan, then nagkalat na tulad ng nangyari dyan, meaning talagang may problema yung silencer. Either kalat or hindi mo lang maobserbahan na ganito pala kalaki yung butas. So, maliwanag na dito sa silencer na to, dito tayo nakaka-experience ng ganung pangit, kalat,
na groupings compare dito sa mas maliit na exit hole or butas ng insider. Ay, mahaba ng video pero hope nakapagbigay tayo ng magandang aralin ba yan? Idea. Magandang experience sharing and sana may share nyo rin sa ibang mga kagrupo ninyo o nagkakaproblema man nila or mai-apply niyo ito in the future. Kung hindi nyo pa man na-experience, maganda't napanood mo na to. Yan. So kung gusto mo, nagustuhan mo tong video na to, please subscribe, hit like, and comment ka rin kung may mga ibang gusto mo pang i-discuss natin or iba pang gusto mo mapag-usapan, gusto natin. Kasi maganda yung ganyan, yung two-way communication. Mayroon tayong rene-replyan, mayroon tayong ding napag-uusapan. Ayan. Salamat po.